Itong mga followers ni Digong Duterte, kahit na matataas pa ang pinag-aralan, mga abogado, mga politiko, nagiging walang hiya, nagiging bastos. It is already covered by Safe Spaces Act. So hindi pwedeng sabihin na walang krimen. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalusugan sa araw na ito. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan, hinaot nga maupay an iyo panlawas yana nga adlaw. Maayong adlaw kaninyong tanan ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas karong adlaw. Maayong adlaw sa inyo nga tanan, kag kabay pa nga maayo ang inyo panglawas subong. A firestorm of online criticism rained down on Quezon City 4th District Representative Bong Suntay while defending Vice President Sara Duterte during impeachment deliberations by the House Justice Committee. His inappropriate remarks on actress Ann Curtis was called out by a fellow panel member and later by netizens. Suntay defended his comments, saying he just wanted to drive home a point when he made the analogy about desire and imagination. In a way, siguro, if you want to drive a point, you need to take a hit. And this is my hit na meron akong criticism. So do I regret making that analogy? Well, I regret na may nasaktan, but I don't regret making that analogy kasi ngayon napansin nyo ang statement ko na dapat ang mga miyembro ng committee should remain impartial. Suntay earlier said he felt desire towards the actress when he saw her. He made the comments while defending the vice president's previous statement, where Duterte imagined herself cutting the head of President Marcos Jr., suggesting that he was merely making a joke. Ayaw natin makasakit through that analogy, but kung may nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, ulitin ko, there was no malice intended. Agree ba kayo mga kapatid, mga kababayan? Nung sabihin ko na itong mga tagasunod, itong mga tagahanga, itong mga followers ni Digong Duterte, kahit na matataas pa ang pinag-aralan, mga abogado, mga politiko, nagiging walang hiya, nagiging bastos. Masyado nilang in-idolize itong si Digong Duterte na lahat ng ginawang kabastusan, lahat ng mga pinagsasabi nitong kawalang hiyaan ay ginagaya. Ganyan sila, sobrang kabilib dito kay Digong Duterte. Nakakahiya. Ang tataas ng pinag-aralan pero walang prinsipyo. Mga nagiging bastos. Itong ipinamana sa kanila ni Digong Duterte na nakita natin. Hanggang ngayon makikita naman niya sa YouTube, sa mga video. Yung kanyang pagmumura, yung kanyang paghalik sa mga babae na pinapalakpakan pa ng mga tao. Yung pambabastos, yung sasabihin niya, sasampalin niya si ganito, papatayin niya si ganito, yung ICC sisipain niya, yung Pope minura niya, ang Diyos stupid daw. Lahat ng yan, pinapalakpakan itong mga tagahanga niya. Pinapalakpakan itong mga tagasunod niya. Kaya itong mga politiko ngayon, na hanggang ngayon ay full support pa rin sa mga Dutertes, ganyan po ang mga ugali. Nakopya nila yung ugali ni Digong Duterte na walang preno ang bibig, sobrang yabang, sobrang arogante, at sobrang bastos. Ganyan po sila. Itong si Congressman Suntay, ayaw pa nga umamin nito na DDS siya. Pero ang dami-daming ebidensya na makikita sa online na kasama niya sa maraming pagkakataon itong si Digong Duterte. At proud na proud siya doon sa mga pictures na naandyan online. Available yan. So ngayon, ipinakita nito ang pagiging presko, pagiging arogante, at ang akala niya yung pagiging sikat nitong si Digong Duterte na kung tutuusin naman, iilan na lang ang mga bumibilib dito. Iilan na lang yung mga pumapalakpak at humahanga dito dahil doon na nga, wala nang kawala sa ICC. Nakakulong na nga dahil sa kabastusan niya at yung kawalang galang sa buhay ng tao. Ang kaso niya ay napakalaki, yung crime against humanity. Pero itong mga tagasunod niya, itong mga tagahanga niya, na andito pa sa Pilipinas at ginagawa, nilalabas nila yung mga ugali na gustong-gusto nilang kopyahin kay Digong Duterte. Katulad nga ng kabastusan. Nakita naman natin, di ba, yung pagsasalita ni Digong Duterte, yung walang respeto sa mga babae.
yung bago siya ma-aresto dito sa Pilipinas, nasa Hong Kong siya, ano sabi niya? Na kung hindi raw siya aalis ng Hong Kong, pag nagtagal pa daw siya dyan, marami daw siyang mabubuntis na babae. At yung mga Pilipino naman, yung mga Pilipina naman, nagpalakpakan. Hindi ba kayo naalibadbaran doon sa ginawa niyo mga kapwa ko Pilipino? Mga babae pa naman kayo. Yung ganitong klaseng pananalita, pinapalakpakan nyo. Kaya itong mga politiko ngayon na kinokopya, gusto nila sigurong sumikat, na kamukha ng pagsikat nitong si Digong Duterte, ginagaya nila rito ngayon. Eto, si Suntay ngayon may problema. Dahil dito sa hearing, ginawa niya example. Yung sinabi ni Sara Duterte na ini-imagine niya pinuputol niya liig nitong si PBBM. At itong si Congressman Suntay, pinagtatanggol at sinasabing wala naman daw krimen doon. Yung i-imagine mong papatayin mo or pupugutan mo ng liig yung isang tao. Alam nyo, bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, hindi dapat manggagaling sa iyo yung mga ganyang salita. Hindi yan biro, hindi yan i-consider na imagination lang. Hindi yan i-consider na hindi krimen. Dahil yan ay diretsong pagbabanta. Lalong-lalo na, alam naman natin na itong si Sara Duterte, pag nawala itong si PBBM, siya ang rightful, by law, siya ang magiging kapalit ng presidente. So, hindi lang delikadesa ito. Meron itong basihan na batas na pag ikaw ay nag-aksyon ng ganito, katulad ng ginawa nilang pagbabanta o katulad ng ginawa niyang pagbabanta na meron na siyang kinausap na assassin na kung sakaling mapapatay daw siya, ay wag daw tigilan hanggang di mapatay si PBBM, si Lisa Arneta Marcos, at itong si Martin Romualdez. So yung mga yan, yung mga ganyan salita, hindi dapat binabaliwala yan since ang magiging beneficiary pag nawala ang presidente ay itong vice president. So wag mong sabihin, Congressman Suntay, na yung pag-i-imagine ni Sara Duterte na pupugutan niya ng liig itong si PBBM ay walang krimen. Gaya na rin nung pinagtatanggol mo ngayon ang sarili mo. The analogy might have been in bad taste and were taken in the wrong context. That was precisely the point that I wanted to make. That at times, statements are taken out of context. There was no malice intended. And if there was malice deduced from that statements, I wish to apologize dun sa mga natamaan at nasaktan. Humihingi ako ng pasensya sa mga kababaihan na na-offend. But I hope I be judged not from one statement, but from the kind of person that I am. Pinuputakti ka ngayon ng batikos dahil dyan sa sinabi mo na ikaw ay nandiyan sa hotel, nakita mo itong si Ann Curtis at may inimagine ka na pwede mong gawin by imagination lang. At sinasabi mo, wala namang krimen doon sa imagination. Sobrang pambabastos ang ginawa mo. Suntay. Hindi karapat-dapat, hindi dapat nanggagaling sa bibig ng isang congressman yung ginawa mo. Kung sa tingin mo walang krimen doon, walang hiya ka, bastos ka. Krimen yan dahil binastos mo ang babae. Pinangalanan mo pa. Hindi ka na nakontento. Pwede ka naman gumawa ng kwento na imaginary babae na walang pangalan. Offensive pa rin yan, pero at least wala kang diretsong pinangalanan. Enraged tayo. Bakit? Women's Month pa. Nakaka-open siya. Ako, as a young woman, gusto ko rin po in a way na when I go out, people would treat me equally as a person. Hindi na dahil babae ako, hindi dahil lalaki siya, hindi dahil bata siya or matanda siya. Maging kinundina ng House Committee on Women and Gender Equality ang pahayag ni Suntay. Anila nakakahiya at tahasang sexist na ituring ang isang babae bilang isang bagay para lamang sa imahinasyong sexual. Wala raw itong lugar sa anumang institusyong dapat ay nagtataguyod ng respeto at profesionalismo. Ang freedom of speech ay hindi raw katwiran para sa misogyny o mababang pagtingin sa kababaihan at hindi raw nila ito palalagpasin. Ang mas nakakatismaya raw, sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, majority floor leader pa naman si Suntay ng Konseho ng Lungsod nung ipinasa nila ang Bawal Bastos Ordinance laban sa mga mahalay, malisyoso at mapanlait na salita at gawa. Ayon sa Philippine Commission on Women, ang sinabi ni Suntay ay isa umanong seryosong betrayal of public trust at paglabag sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Bukod sa paghingi ng tawad, hinimok nila si Suntay na sumailalim sa gender sensitivity training, gender fair communication at values formation training.
Sina Gabriela Party List Representative Sara Ilago, tinitingnan ang pagsasampa ng ethics complaint laban kay Suntay para mag-iwan daw ng leksyon sa lahat ng mambabatas. Ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Madam Speaker, may I respectfully review all what happened. Request the Majority Floor Leader to refer this matter to the Committee on Ethics and Privileges to conduct hearing at the earliest possible time and to require the attendance of concerned party. Wala pang pahayag si Ann Curtis sa ngayon, pero ang kanyang ina, tinawag na sick man at foul si Suntay. Ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine Curtis Smith, sinabing hindi lang ito tungkol sa isang female celebrity, kundi tungkol sa lahat ng mga babaeng minamaliit na mga lalaking nasa kapangyarihan. Kapag ang isang congressman daw ang nagsalita tungkol sa kanyang pagnanasa at imagination tungkol sa isang babae, pinalalakas daw nito ang kultura kung saan tinatrato ang mga babae bilang isang bagay na ginagamit, pinagpapantasyahan at ginagawa ng komentaryo. Sa halip na isang buong tao na may kakayahang magdesisyon, mag-isip at pamahalaan ng sarili. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. So, hindi pwedeng sabihin na walang krimen na offend ako para sa lahat ng kababaihan. Lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Bilang mga mambabatas, may bigat ang ating mga salita at hakbang. Responsibilidad natin na tiyakin ng bawat Pilipina ay ginagalang, pinakikinggan at pinoprotektahan. Kung hindi mo siya i-call out, then definitely, mag-proliferate pa rin yung ganitong klase ng pagtingin. That keeps on objectifying women, no? Not only women, but other genders minsan, no? Ang nag-aggravate dito sa ginawa mo, sa sobrang pambabastos mo, pinangalanan mo pa sa Ann Curtis. Ganyan ka ka-arrogante, ganyan ka ka-presko dahil sa tingin mo, ito ngang si Digong Duterte nung nakaupo sa bilang presidente, walang nagdemanda kahit na ano pa yung kabastusan na lumabas sa bibig niya. Ngayon, mga kapatid na congressmen, mga kababayan, huwag niyo pong pabayaan na mangyari ito na walang kaparusahan dito kay Suntay. Sana tanggalin niyo na sa pagka-congressman ito. Sobrang pambabastos sa babae itong ginawa niya. Agree ako sa mga nagsasalita na mga babae na ito ay masyadong offensive sa kanila. Isipin mo, pinangalanan ng isang babae, hindi imaginary na tao. Pinangalanan si Ann Curtis at inimagine daw niya. Ganyan po kapresko. Ganyan kawalang hiya, ganyan kabastos ang congressman natin. Hindi ko maintindihan yung mga kababayan natin. Sa susunod na eleksyon, itong ganitong klaseng congressman, itong ganitong klaseng tao na walang respeto sa kababaihan, huwag nyo na pong iboto. Hindi po sila karapat-dapat sa ganitong pwesto. Ngayon, nagdadrama doon sa speech niya. Pinagtatanggol niya ang kanyang sarili doon sa mga pinagsasabi niya. At yung apology na ginawa ay hindi nanggagaling sa puso. Talagang arrogante talaga. Kamukhang-kamukha talaga nung amo niya na hindi marunong mag-apologize. Ang kanilang assumption sa mga sinasabi nila ay lahat tama. Lahat karapatan nila. Meron tayong karapatang mag-express, magsalita ng kung ano, pero hindi po yan absolute. May limitasyon po yan. Sabi nga ni Mayor Belmonte, ito pang si Congressman Suntay kasama diyan sa nag-approve ng parang anti-bastos or something law diyan sa Quezon City. Hindi ba pagsipol nga lang sa babae, form of harassment na yan? Hindi ba? Pambabastos na sa babae yan. Ito pa kayang pinangalanan mo si Ann Curtis at sinabi mo meron kang ini-imagine laban kay Ann Curtis. Sana pati itong si Ann Curtis magdemanda para matuto ito. Hindi po pwede nating pabayaan ng ganitong klaseng congressman na pinasisweldo ng mamamayang Pilipino. Sumusweldo po ito galing sa taxes natin. And yet, wala tayong makuhang proteksyon, wala po tayong makuhang paggalang para doon sa kababaihan. At katulad nga nitong mga Dutertes nito, kasama na itong si Sara Duterte, na sana nga magtuloy-tuloy na ang impeachment ito hanggang sa Senado. Wala po silang paggalang sa kanilang posisyon, wala silang paggalang sa mamamayang Pilipino, wala silang paggalang doon sa mga taong nagpapasweldo sa kanila. Itong si Sara Duterte, hinahanapan ng explanation sa Kongreso nung araw, galit pa. Siya pa ang galit na akala mo ba
tayong mamamayang Pilipino pa ang may utang na loob sa kanya. Kaya po, itong mga ganitong klaseng politiko, dapat talaga nating ilaglag na ito, wag na natin pabalikin sa pwesto. Katulad ni Suntay na to na sobra ang pagbilib, sobra ang paghanga kay Digong Duterte na pati yung ugali ni Duterte ginagaya na. Wag na po natin ibalik sa pwesto ito pag dumating ang panahon ng eleksyon. Ngayon, nagpapaliwanag siya, mangyak-yak pa kunwari. Kulang na lang talaga, tuluyang umiyak. Pero, wag po nating patawarin ito. I-subject natin or ito ay ma-file ng kaso dyan sa Ethics Committee at kung maaari, tanggalin na ito. Meron talaga tayong mga basihan dyan na batas na dapat nitong pinatutupad bilang isang mambabatas na siya pa ang lumalabag sa mga batas na kasama siya sa nag-a-approve, na dapat siya ang nagpoprotekta sa batas na yan at sana kasama siya sa nagpoprotekta sa mga taong nagpapasweldo sa kanya. Bastos po talaga, walang hiya talaga. I-correct na po natin itong nangyayari sa ating bansa. Ituwid na po natin. Ito pong ipinamana ni Digong Duterte, yung legacy na ipinamana ni Digong Duterte dito sa Pilipinas, doon sa kanyang mga followers, pati sa mga politicians na tagahanga niya, puro kawalang hiyaan, puro kabastusan. Na sana, ma-eliminate na natin totally itong mga Dutertes na to para bumalik na po yung moralidad na deserve ng mamamayang Pilipino na nagpapasweldo sa mga politiko na to. Hindi po natin deserve yung mga bastos, yung mga arogante, yung sobrang yabang. At akala mo, ang mamamayang Pilipino pa ang may utang na loob sa kanila na tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Tingnan nyo ngayon, mahirap lang daw itong si Digong Duterte. Pero ilang milyon ang sinisweldo ng kanyang abogado diyan sa Dahig. Ilang milyon, sinasabi nga na 150 million. Saan kumuha ng pera ang pamilya niya? Wala pong negosyo itong pamilya Duterte. Kay Digong Duterte mismo nang galing yan. Umaasa lang daw siya sa pension. Pero milyon-milyon ang ginagastos nila. Yung pagbisita ng mga anak niya, mga kamag-anak niya diyan sa Dahig, milyon-milyon po ang halaga niyan. Pera po ng mamamayang Pilipino ang ginagamit nila. Pati pambayad diyan kay Kaufman. Matuto na po tayo, mga kapatid, mga kababayan. Unti-unti na nating i-wipe out itong mga ganitong klaseng politicians na walang pakinabang ang mamamayang Pilipino na pagnanakawan lang tayo. At nababastos lang ang mamamayang Pilipino gaya nga ng ginawa nitong si Congressman Suntay. Huwag na po natin iboto ang mga ganitong klaseng tao. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Ito lang po ang gusto kong ipagdiinan na issue ngayon para tumiim sa utak ng mga Pilipino. Hindi natin deserve ang mga ganitong klaseng tao. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati rin po yung like button. At magkomento po tayo. Pilitin natin masagot ang inyong mga comments. Paki-share na rin po sa ibang tao para lumaki-laki at matulungan ang ating munting channel. Thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong ulit.